Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kaburong. Taong 1984. Dimyaw, Bohol. Noong mga panahong ito, nakatira malapit sa baryo si Kaburong. Nag-iisa lang siya noon sa buhay, gawa ng hindi naman talaga siya naninirahan sa lugar na yon. Malayong pinanggalingan niya at napadpad lamang siya sa Bohol dahil sa misyong ibinigay sa kanila bago matapos ang giyera. Natasan silang makipagkasundo sa mga gerilya sa lugar. Kaso lang tinraidor sila nito, dahilan para maubos ang grupong kinabibilangan niya. Tanging si Kaburong lang dinoon ang natira at naging posible ito dahil sa tangan niyang agimat at mga orasyon. Ang mga orasyong yon ang nagsisilbing kalasag sa kanyang katawan, habang ang agimat naman ang pumatay sa kanyang mga kalaban. Magmula noon, nabuhay sa galit at paghihigante si Kaburong. Marami sa mga kabaryo niya ang nanghikayat na bumalik na siya sa kanyang pamilya, pero mariin niya itong tinutulan. Para sa kanya, mas mahalaga ang paghihigante dahil ang mga kasamahan niyang pumanaw noon ang bumuo sa kanyang buhay at pagkatao. Marami silang gerang pinagdaanan ng magkakasama, kaya hindi siya papayag na dahil lamang sa pagtatraidor, mawawala ang mga pinaghihirapan nila. Nang marinig naman yon ng mga kabaro niya, naintindihan naman nila kung gaano siya nasaktan sa mga pangyayari. Sa halip di na tumutol, sinuportahan na lamang ng mga ito ang kanyang naging pasya. Armas, salapi, pagkain, at lahat ng mga pangangailangan ni Kaburong, sinustentuhan ng mga ito sa mahabang panahon. Sa loob ng 2 dekada, walang sawa niyang hinanap at pinatay ang mga gerilyang trumaydor sa kanila. Dahil dito, nabansagan siyang berdugo ng kagubatan. Pagputok naman ng kanyang pangalan, maraming mga commander ng rebelde ang sumubok na makipag-usap sa kanya ng maayos. Alam kasi ng mga ito kung gaano kabangis si Kaburong, kaya hanggat hindi pa nagkakasalubong ang kanilang mga landas, pinilit nilang magkaroon doon ng kasunduan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, subalit matapos ang kanilang pag-uusap, hinikayat niya yung bumaba na ng bundok. Anya, kahit may kasunduan sila, hindi niya masisigurong hindi madadamay ang mga ito. Dagdag pa niya na, kapag nasa gubat siya, para siyang tigre. Lahat ng makikita niyang biktima, hindi niya pinapalagpas. Kaya para ituring niyang kakampi ang kanyang mga nakausap, mas mainam na manatili muna yun sa baryo habang ginagawa niya ang kanyang operasyon. Ngunit nang marinig yon ng mga commander, di ito sumang-ayon. Ayon sa kanila, nakahanda silang tulungan si Kaburong para lamang matapos na ang lahat ng kanyang problema. Lumipas pa ang mga araw. Kagaya ng nangyari sa kanyang mga kasama, ganon din ang kinahantungan ng mga ito. Nung mahanap yon ni Kaburong, lahat yon mga naaagnas na bangkay na. Dala ng tindi ng kanyang panlulumo, napaupo na lamang siya sa tabi nito habang kinakausap ang mga walang buhay na katawan ng mga rebelde. Sa ikalawang pagkakataon, muli niyang naramdaman ng matinding pagsisisi na minsan na niyang pinagdaanan sa hanay ng kanyang mga kasama. Aminado kasi noon si Kaburong, kasalanan niya kung bakit namatay ang mga ito. Hindi niya kasi inilahad na ang mga rebeldeng tinutukoy niya ay nagtatangan ng mga karga na nagbibigay sa mga ito ng hindi kapani-paniwalang mga abilidad. Nalaman din niyang antingero na napapanig sa kaliwa ang mga rebeldeng yon. Ito ang naging dahilan kung bakit sa tinagal-tagal na niyang paghahanap sa mga ito, iilan pa lamang ang kanyang napaslang. Ayon pa kay Kaburong, na sa loob ng 2 dekada mahigit na paghahanap niya, 2 pa lamang na rebeldeng may mataas na tungkulin ang napaslang niya sa pangkat. Nakilala na rin niya ang namumuno sa mga ito
At yun ay walang iba kundi si Ka Emilio. Matagal nang matunog ang pangalan ng taong yon dahil bukod sa mamamatay tao ito, kilala rin yon bilang walang awa sa kanyang mga biktima. Marami na rin ang sumubok na pabagsakin ng grupo nila, ngunit sa kasamaang palad hindi nila yon magawa-gawa. Ang tanging tao lang ding iniiwasan ni Ka Emilio ay itong si Kaburong. Alam niyo kasi pinuno, hindi talaga pangkaraniwan ang tangan niyang karga. Yung pinakaagimat ni Kaburong, may kakayahang kontrolin ng bala ng armas niya upang masigurong tatamaan ang kanyang kalaban. Dahil sa ganoong abilidad, bawat kalabit niya ng gatilyo, may namamatay. Yun din marahil ang pangunahing kinakatakutan nila Ka Emilio, kaya sa loob ng 2 dekada, patuloy nila yung iniiwasan. Akala ni Kaburong habang buhay na siyang pagtataguan ng mga gerilyang yon. Pero pagtungtong ng taong ito, nalaman niya sa baryo ang pakikipagkasundo ng rebeldeng grupo sa puwersa ng mga aswang. Ayon sa kanyang mga nakalap na detalye, pamilya ni Tandang Remedios ang naging kaibigan ng mga ito. Kilala rin yung kilabot sa mga karatig lugar at minsan na rin nakaharap ni Kaburong ang iilan sa mga kamag-anak ng nilalang na yon. Narinig niyo na ba ang mga aswang na may kakayahang gumamit ng manika na gawa sa purong espiritu at elemento? Alam ko hindi pa. At wala pa sa kahit anong pahina ngayon ang nakakaalam ng tungkol dito. Walang eksaktong tawag ang lahing yon, sapagkat kilala sila sa maraming pangalan. May mga nagsasabing mga taong agiw sila, tagasunod ng anino ng sinumpang kredo at kung ano-ano pa. Alinman ang pangalan na dinadala ng mga nilalang na yan, naniniwala si Kaburong na iisa lang ito. Di rin yun mahalaga, sa kadahilan ng wala naman siyang ibang hangad, kundi lipulin ang lahat ng kakalaban sa kanya. Matapos naman niyang marinig ang tungkol sa balita, agad naman niyang inihanda ang kanyang mga armas. Isa-isa niya itong inilatag sa altar, kung saan naroon ang agimat at mga libreta niya. Nga pala, hindi pinangalanan ni Kaburong ang mga karga niya. Napakaselan kasi ng mga ito at napakadali nitong mabasag. Masambit mo lang ng mali ang pangalan ng kargang yon, tsak na hindi mo na ito mapapakinabangan. Sa kabuuan, medalyon ng Arkanghel ng Pakikidigma ang nilalaman ng agimat ni Kaburong. May mga buhay na salita rin siyang iniihip dito upang masigurong may bisa ito sa panahon ng kanyang paggamit. Walang kahit anong poder ang may kakayahang sumalag ng balang binabalot ng mga buhay na salita dahil yon ang pangunahin nitong abilidad. Isa yon sa mga dahilan kung bakit nagagawa niyang pumatay ng mga kalabang binabalot ng malakas na kabal. Ilang araw pa ang lumipas, naihanda na niya ang lahat. Bago siya umalis sa kanyang pinagtitirhan, minabuti niyang magbigay ng iilang detalye sa mga kabaro niya. Pinaalalahanan niya rin ang kanyang mga kakilala na kung maaari huwag na munang maglakbay sa mga malalayong lupain. Dahil kasi sa pagkakaisa-isa ng mga ito, paniguradong magkakagulo ang kanilang lugar. Matapos naman niya yung gawin, dali-dali naman siyang bumalik sa kanyang tahanan. Inilagay niya sa malaking bayong ang armas niya, tapos nagsuot siya ng mahabang damit na halos kakulay ng gubat na kanyang susunguin. Nagsuot din siya ng salakot at gomang sapatos, pangontra sa mga makakamandag na hayop. Kalimitan sa iniiwasan niya ay yung mga makakamandag na ahas. Bagaman meron siyang gamot laban dito, inaabot yon ng 1 buong araw bago umepekto. Para sa kanya hindi yun magiging maganda, lalo na kung may lakad siya. Dagdag pa ni Kaburong pinuno na kapag natuklaw siya ng ahas, hindi talaga siya nun nakakakilos ng basta-basta, buhat sa pamamanhid at sakit na nararanasan niya. Para mawala ito, 1 buong araw siyang nagpapahinga. Dahil sa ganoong dahilan, maingat naman niyang pinasok ang kakahuyang ilang milya ang layo mula sa baryo.
Pagpatak naman ng dapit hapon, mas naging mabilis ang paglakad niya. Gawa ng alam niyang sa mga oras na yan, hindi na gaanong nagmamasid ang mga alaga ng mga aswang. Ilang oras pa ang lumipas nang malagpasan na niya ang 3 bundok. Dito niya nasipat ang Karatig Baryo. Malaki ang sakop nito sa Dimyao, kaya kung titingnan, para na rin yung bayan. Alam din niyang doon naninirahan ng pamilya ni Aling Remedios, kaya nang mapasok na niya ito, agad naman niyang hinanap ang bahay ng mga nilalang na yon. Hindi naglaon, nang masipat na niya ang bahay na pinagmumula ng sinusundan niyang presensya, agad naman niyang binalahan ng kanyang armas, sabay saklay nito sa kanyang balikat. Sa kasagsagan ng gabi, kampanteng lumapit si Kaborong sa lugar na yon, sabay katok sa pintuan na parabang mga matagal na niyang kakilala ang naninirahan doon. Maya-maya pa, nang marinig na niyang lumangit-ngit ang pinto, agad naman siyang umatras para hintayin ang paglabas ng mga taong sadya niya. Nang mabuksan na yon ng tuluyan, tumambad sa kanya ang 2 matandang babae na nakasuot pareho ng saya. Dahil sa dilim ng bahay na yon, di naman niya ito naaaninag kaagad, pero kitang-kita na niya ang mga nanlilisik nitong mga mata. Paglabas naman ng 2, doon bumungad sa kanya ang kulay berdeng presensya na ginagamit ng matanda para kontrolin ng mismong manika na kahawig nito. Yan ba ang kalahati ng kaluluwa mo? Mukhang napakalayo naman sa mga manika ng kadugo mo. Ang pagkakaalam ko, halimaw ang inyong kakambal. Yung sayo parang normal lang na tao. Bungad na wika ni Kaborong habang mahigpit na nakahawak sa kanyang sandata. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi niya, ngumisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Iba-iba kami ng antas ng kakayahan. Hindi sa wangis na susukat ang aming mga kapangyarihan. Minsan, iho, kung sino pa ang may simpleng kakambal, siya pa yung di hamak na mas makapangyarihan. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, bigla na lamang siyang napatras matapos niyang mapansin ang mabilis na pagkaputol ng mga damong nakapaikot sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa pangyayaring yan, agad naman niyang napagtanto na ang kapangyarihan ng manikang kakambal nito ay walang iba kundi ang elemento ng hangin. Unang beses din niyang makaharap ng ganoong abilidad, kaya mariin siyang nag-ingat. Sa talas kasi ng hangin na kokontrol nito, hindi malabong tumagos yun sa kanyang kabal. Makalipas pa ang ilang minuto, hindi na nagsayang ng oras si Kaborong na tumakbo matapos niyang masilayan ang mabilis na pagkaputol ng mga bato at sanga na malapit sa matanda. Paglabas naman niya ng bakod, agad naman niyang hinugot ang kanyang armas kasabay ng walang habas niya ritong pagpapaputok. Upang maipakita naman ng nilalang na siya nga ang nangingibabaw sa kanilang duelo, sinubukan itong salagi ng isa sa mga bala ng armas niya, dahilan para dumaplis yun sa kanyang pisngi. Pagtulo naman ng dugo nito, halos hindi naman yun makapaniwala sa mga nangyari. Sa isip-isip kasi ng nilalang, ginamit niya sa depensang yon ang lahat ng meron siya. Nang mapansin naman ni Kaborong ang naging reaksyon nito, napangisi lang naman siya kasabay ng walang patid niya ritong pagpapaula ng bala. Ngunit dahil sa likse ng nilalang, hindi niya ito nagawang matamaan. Pagkaubos naman ng bala ng kanyang armas, napilitan na siyang hugutin ang 2 punyal na nakasukbit sa kanyang bewang. Matapos nun, buong tapang niya na yung sinugod kasabay ng walang patid niya roong pag-unday ng saksak. Ang matanda naman, pilit naman siyang iniiwasan habang hinahayaan lang ang manika nito na makipagsabayan sa kanya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagbubuno, nagtamo ng iilang mga sugat sa katawan itong si Kaborong bago niya tuluyang nahawakan ang nilalang na yon.
Pag-unday naman niya rito ng saksak, agad namang kumalas ang aura ng matanda na kasalukuyang kumokontrol sa kakambal niyang manika. Dahil sa pangyayari, imbis na sirain niya pa ng husto ang kakambal nito, minabuti niyang puntiryahin na ang pinakapuno. Maya-maya pa, nang akmang mahahawakan na niya ito, bigla naman siyang lumihis ng direksyon dahil sa bolang apoy na mabilis na lumipad papalapit sa kanya. Mabuti na lang napansin niya kaagad ang bagay na yan. Gawa ng kung nataong nahuli siya ng kahit isang segundo, paniguradong hindi magiging maganda ang lagay niya. Yung kahoy kasing tinamaan ito, mabilis na naabo, indikasyon na napakainit ng apoy na yon. Matapos ang mga pangyayari, dito niya nakita ang isang binatilyo na may kasakasamang kabayong binabalot ng nagniningas na baga. Alam ni Kaborong na yon ang umatake sa kanya, kaya agad naman niya itong pinagtuunan ng pansin. Hindi naglaon. Pagkatitigan naman nilang dalawa, dahan-dahan naman yung naglakad patungo sa kinaroroonan ng matanda. Pansamantalang nag-usap ang mga ito, at nung mailahad na ng matanda ang ginawa ni Kaborong sa kanyang kakambal, dito na mas lalong nagningas sa galit ang binata. Walang sabi-sabi, bigla naman yung humugot ng nagliliyab na tabak, kasabay ng buong puwersa nitong pag-atake. Pagsilay naman ni Kaborong sa pagsugod nito, agad naman niya yung sinalubong habang iniiwasan ang mga bolang apoy na ibinabato ng kabayo. Paglapat naman ng kanilang mga sandata, abot langit naman ang tuwang naramdaman niya dahil sa loob ng ilang taon niyang pangangaso sa pangkat ni Ka Emilio, yon ang unang pagkakataon na napasabak siya sa totoong labanan. Habang paulit-ulit naman silang nagkakasalaga ng atake, maigi naman niyang pinag-aralan ang kilos ng binata hanggang sa mahanapan niya na ito ng butas. Nang mapagtanto niyang hindi perpekto ang atake nito, agad naman siyang gumawa ng pain na kalaunay kinahulugan ng binata. Pag-unday nito ng taga sa kanya, mabilis naman niya yung sinaksak sa may bandang likod, sabay ilag sa pagbato ng apoy ng kakambal nito. Dahil sa pangyayari, agad namang napatras ang binata, ngunit pagtalikod nito sa kanyang kinaroroonan, parang mabangis na maninila si Kaborong na sumunggab sa katawan nito. Matapos niyang maitarak ang 2 punyal na hinugot niya sa loob ng kanyang damit, 3 beses niya pa yung iniunday ng iniunday hanggang sa makaramdam na ng matinding panghihina ang kanyang kaaway. Pagbagsak naman ito sa lupa, agad namang naagnas ang kakambal nito, indikasyon na nasaid na niya ang sukdulan ng kanyang lakas. Makalipas pa ang ilang minuto, lumupaypay na rin ang katawan nito hanggang sa dahan-dahan na yung nawala ng ulirat. Unang batas sa pakikipaglaban, wag na wag mong tatalikuran ng iyong kaaway kung ito'y buhay pa. Wika ni Kaborong. Pagkasambit naman niya ng mga katagang yan, agad naman siyang napailag dahil sa mga matutulis na hangin na ibinato ng matanda. Makailang beses din niyang inilaga ng ataking yon hanggang sa makakuha na siya ng bala mula sa itinago niyang bayong sa labas lang ng bakuran nito. Paglagay naman niya nito sa kanyang armas, binulungan niya yon ng 9 na buhay na kataga, dahilan para hindi na ito makita nung matanda. Pagkalabit naman niya ng gatilyo, di na yon nakaiwas pa dahil papaano naman yung tatakbo para umilag gayong wala nga itong nakikita. Pagtagos naman ng mga bala sa magkabilang binti nito, agad naman yung napasigaw habang dahan-dahang humahandusay. Matapos naman niya yung masilayan, marahan naman siyang tumungo sa kinaroroonan ng kanyang bayong para kumuha ng lubid. Pasipol-sipol pa noon si Kaborong na parabang hindi na bago sa kanya ang ganoong sitwasyon. Maya-maya pa, paglapit naman niya sa matanda, walang awa naman niya yung tinalian ng lubid sa leeg, sabay kaladkad nito patungo sa loob ng bahay.
Ang binata namang una niyang napatay, itinali niya sa bubong ng pinto upang magsilbing babala nito sa mga kauri nitong maaaring mapadpad sa lugar na yon. Matapos naman niya itong may isa katuparan, doon na niya sinimula ng pagtanong sa matanda. Marahas ang paraan na ginamit niya dahil alam niya sa kanyang sarili, hindi yun basta-basta nga amin. Sa sandaling na pagtanto niyang kasinungalingan ng mga sinasabi nito, walang pagdadalawang isip niya yung sinaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Di lang yan, kapag pilit pa rin nagmamatigas ang matanda, ginagamitan niya yon ng mga dasal. Di hamak na mas masakit ang dasal na inilapat niya sa mga pataling kumpara sa ordinaryong pananaksak niya. Sa loob ng kalahating oras na kanyang pag-iinteroga, tuluyan na ngang umamin ang matanda. Ayon dito, 3 araw na ang lumipas nang umalis ang kanilang pamilya. Silang dalawa lang ng pamangkin niya ang naiwan sa bahay dahil sa kanilang lahat, tanging sila lamang ang pinakamahina. Dagdag pa nito na, sa mga sandaling yon, nasisiguro niyang nakapagsanib puwersa na ang dalawa. Dagdag pa nito na, kaya nakipag-isa roon ang kanilang ina ay dahil sa kagustuhan nitong pabagsakin siya. Yon ang pangunahin nilang layunin kung bakit sila nagkaroon ng kasunduan sa mga antingerong gerilya. Nang marinig naman ni Caborong ang sinabi nito, agad naman siyang nagpasalamat sa matanda, sabay unday ng kanyang kutsilyo sa mismong bungo nito. Hindi na niya ninais pang patagalin ng pagtitiis, pagpapakita ng kanyang pagpapasalamat sa mga bagay na inamin nito sa kanya. Matapos ang pangyayaring yan, iniwan niyang nakahandusay sa loob ng bahay ang matanda. Ang binata naman, nilagyan niya ng karatula, pagpapakita ng kanyang galit sa lahi ng mga ito. Ayon kay Caborong, kagaya ni Emilio, hangad din niyang burahin ang lahi nito sa mundong ibabaw. Nang maisakatuparan na niya ang mga bagay na yan, agad naman siyang umusad para hanapin ang mga kalaban niya. Inaasahan niyang hindi yun magiging madali. Gawa nang sa sobrang pag-iwas sa kanya ng commander, halos lumabas na yon sa lupain ng Dimyao, kakaiwas sa kanya. Ngunit sa kabila nito, naging pabor naman yun sa kanya kahit papaano dahil alam niyang hindi nito inaasahan ang kanyang pagdating. Dumaan pa ang mga araw, hindi na halos mabilang ang mga nadaanan niyang kuta ng mga rebelde sa mga masusukal na bahagi ng bundok. Bawat isa sa mga ito kilalang kilala siya, kaya kapag nagkakasalubong sila, agad siya nitong dinadala sa pinuno nila. Lahat din ng hiling niya, pinauunlakan ng mga rebelde. Dahil sa ganun nitong pag-uugali, hindi niya pinapalampas ang mga pagkakataon kapag niyayaya siya ng mga ito. Sa pamamagitan kasi ng grupo, magkakaroon siya ng ideya ukol sa lugar na dinaraanan niya. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa gilid ng malawak na sakahan, may nasipat siyang grupo ng mga rebelde na mabilis na naglalakad papalapit. Armado ito ng matataas na kalibre ng baril, kaya habang hindi pa yun nakakalapit, kinargahan na ni Caborong ang maliliit niyang armas na nakasandalang sa kanyang hita. Matapos nun, matyaga niyang hinintay ang mga rebelde hanggang sa makaharap na niya ito. Pagsilay naman niya roon ang malapitan, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang parang hindi maganda ang lagay ng iilan sa kanila. May mga pasan-pasan din ito na katawan ng kanilang mga kasama na para bang galing pa itong gera. Dahil dito, agad naman niya yung tinanong ukol sa kung ano ang nangyari. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Caborong na parang hindi siya kilala ng mga ito. Di naman niya yun ikinagulat, lalo pat matagal-tagal na ring naging matunog noon ang kanyang pangalan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nalaman niya sa mga ito ang tungkol sa pananalasa ng mga nilalang na merong mga kasamang manikang kumokontrol ng mga elemento.
5 araw at 4 na gabi nilang kinalaban ang mga nilalang na yon, kung saan nagdulot lamang ito ng matinding pinsala sa kanilang panig. Nung namatay din ang commander ng pangkat nila, doon pa lamang sila nagdesisyong tumakas na. Sa kutaring kanilang pinagmulan, wala nang ibang nakaligtas, kundi sila lamang. Pagtatapat pa ng mga ito, ilang araw na silang naglalakad para lamang makalayo sa mga nilalang na yon. Nabalitaan din nilang kagagawan yon ni Commander Emilio, kaya nagdesisyon silang hanapin ito para paslangin. Nang marinig naman ni Caborong ang sinabi ng pinuno ng pangkat, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, Kung gayon, magkaisa lang pala tayo ng layunin. Gusto niyo bang sumama sa akin? Kasalukuyan ko ring hinahanap si Emilio. Kung magtutulungan tayo, mas madali natin siyang mahanap. Pero sa ngayon, mas mainam sigurong iuwi niyo na muna ang mga sugatan ninyong kasama. Masakit mang sabihin pero wala silang silbi sa misyong ito. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang napatahimik ang mga rebelde. Akala niya magagalit ang mga ito pero pagkaraan ng ilang minuto, sumang-ayon ito sa kanyang nais. Bago naman sila magkahiwalay ng pangkat, inabisuan siya nitong maghintay lang ng kalahating araw sa lugar na yon. Di naman tumutol si Caborong, lalo na't hindi naman siya nagmamadali. Sa pagsapit naman ng gabi, alinsunod sa mga ipinangako nito, dumating nga ang grupo. Bagaman 10 lang ang bumalik, mas mainam na rin ito kesa wala talaga. Sa kanilang paglalakad, nakilala niya ang pinuno ng pangkat na si Roberto o mas kilala sa tawag na Tanding. Ayon kay Tanding, marami ang nagsasabing malapit lang sa balwarte nila ang kuta ni Ka Emilio pero hindi sila ron naniniwala. Bukod kasi sa bistado na nila ang mga kabundukang umiikot dito, napuntahan na rin nila ang bawat sulok nito. Dagdag pa niya na, sa lugar na yon, tanging sila lamang ang rebeldeng nagkukuta roon. Wala rong nangangahas na makihati, gawa ng anumang oras hindi sila magdadalawang isip na makipagdigma. Kilala ring mabangis at hindi umuurong ang kanilang grupo at dahil dito nakilala sila ng marami. Nang marinig naman ni Caborong ang sinabi nito, pinili na lamang niyang manahimik. Pagpatak naman ng sumunod na araw, nagpatuloy ang pag-usad ng kanilang pangkat hanggang sa kalaunay may nakita silang paanan ng bundok na merong nakatagong lagusan. Sa pagitan ng mga lagusang yan, may mga nasipat silang panauhin na alam nilang gumagamit ng mga manika. Pagsilay naman dito ni Tanding, nakilala niya ang isa sa mga ito bilang gumagamit ng manikang may wangis ng baboy ramo. Elemento rin ng kidlat ang tanga nito na siya namang isa sa mga pangunahing nananalasa sa pangkat nila. Dahil sa kanilang mga nasilayan, agad namang nakaramdam ng matinding pagmamalabis ang kanyang pangkat na sugurin ang mga nilalang na yon. Ani nila, hindi sila nito matatalo kung magtutulungan sila. Dagdag pa ng mga ito na kayang-kaya nila yung ubusin ng mabilis kapag sorpresang pag-atake ang ginawa nila. Nang marinig naman yun ni Caborong, mariin niyang inilahad na malabong magtagumpay ang ganoong plano. Ayon sa kanya, may dugong aswang ang mga ito, kaya bago pa man nila ito matiktikan, napansin na nito ang kanilang presensya. Dagdag pa niya na, hindi ito mamamalagi sa isang lugar, lalo na kung hindi nila yon kabisado. Naniniwala rin siyang may mga tagapagmasi dito sa paligid, kaya hanggat maaari mas mainam na bantayan nila ang kanilang mga iginikilos. Matapos naman niya yung mailahad, agad naman niyang binalahan ang kanyang armas, sabay usad papalapit. Habang binabagtas niya ang daan, panay naman ang pag-ihit niya ng dasal sa hangin para lituhin ng mga pandama nito. Maya-maya pa, nang ilang metro na lamang ang layo nila,
napansin naman niya ang pagiging alerto ng dalawa. Bukod sa panay na ang pagmamasid nito sa paligid, umaamoy-amoy na rin ito upang matunto ng bakas na kanilang nararamdaman. Dahil dito, alam ni Kaborong na matutuklasan na sila ng mga kalaban, kaya di na rin siya nagdalawang isip na bitawan ng unang putok. Nang marinig naman yon ng nilalang, dali-dali naman itong inilabas ang mga kambal nitong manika. Paglitaw ng Baboy Ramo sa tabi ng isa sa mga ito, agad naman itong pinabagal ang bilis ng bala, dahilan para makagawa ng lupang harang ang isa pang manika na may wangis ng ibon na merong mahahabang mga balahibo. Pagbagsak naman ng basyo sa lupa, bigla namang umatungal ng napakalakas ang dalawa na siyang naging sanhi upang makarinig sila ng malalakas na pagsigaw mula sa loob ng lagusan. Sa isang iglap, tumambad sa kanila ang hindi mabilang na mga aswang na nasa kaanyuan ng malalaking paniki. Umiikot-ikot pa ang mga ito sa ere bago yung tuluyang dumapo sa mga puno. Pagsilay naman ng grupo ni Tanding sa mga nilalang na yon, hindi naman ito maiwasang lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, Manoy, napakarami nila. Kaya ba talaga natin yan? Umatras na tayo habang may pagkakataon pa. Nang marinig naman ni Kaborong ang sinabi nito, seryoso naman niya yung tinitigan sabay sagot dito ng, Sabi ko sa inyo kanina, huwag kayong sumama kung hindi buong loob ninyo. Nakalaban nyo na sila. Bakit ngayon parang nasosorpresa kayo? Walang tatakbo o lalayo rito kung ayaw ninyong mamatay ng maaga. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, bahagya naman silang natigilan nang masipat nila ang isa sa mga kasama ni Tanding na kumaripas ng takbo papalayo. Nang masipat naman yon ng Baboy Ramo, agad naman yung humabol at nung maabutan siya nito, walang patid siya nitong sinunggaba ng mga pangil nitong may ilang libong bultahe ng kuryente. Pagbalik ng manika sa kakambal nito, halos mangitim naman ang labi ng kasama nila. Nasipat din nilang wala na itong buhay, kaya hinayaan na lamang nilang kunin ito ng mga aswang na dahan-dahang humihila sa bangkay nito papalayo. Dahil sa pangyayaring yon, alam na ni Kaborong na nahanap na sila ng kanilang mga kalaban. Naniniwala rin siyang ang pagkamatay ng kasama nila ay pawang mensahe lamang ukol sa kung ano ang kaya nitong gawin. Maya-maya pa, dito na niya isinuot ang kanyang agimat kasabay ng paglabas niya sa lugar kung saan sila nagkukubli. Pagsilay naman sa kanya ng dalawang nilalang, abot tenga naman ang naging pagngisi ng mga ito. Sila Tanding naman noon, pinili na ring sumunod sa kanya, gawa ng alam nila na wala na silang mapagpipilian pa. Ilang minuto pa ang lumipas, inilahad ng dalawang bantay kung gaano sila nasisiyahan dahil sa kanilang paglabas. Dagdag pa ng mga ito na hindi sila nito bibiguin, kaya mas mainam na gawin rin nila ang lahat ng kanilang makakaya. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, lumapit ito sa kanilang mga manika, tapos may kung ano sila roong ibinulong. Maniwala man kayo o hindi, matapos nila itong gawin, dumoble ang laki ng mga manikang kahati ng kanilang mga kaluluwa. Ang naging kapalit naman ito sa kanila, tumanda sila ng bahagya sa puntong aakalain mong mga matatanda ng tao ang iyong kaharap. Nang masaksihan naman ito ni Kaborong, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na magsipaghanda. Maya-maya pa, bigla namang umunat ang kamay ng nagmamay-ari sa Baboy Ramo, dahilan para sumugod ang manika nito. Napakabilis ng nilalang na yon, na halos hindi na ito masundan ng paningin ni Tanding. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, namatay nang hindi nila nalalaman ang dalawa pa nilang kasama. Pagsilay naman ng kasama ng nilalang, agad naman itong inutusang sumugod ang mga aswang sa paligid
kasabay ng paglikha nito ng ipo-ipong gawa sa purong buhangin at abo. Matapos naman niya itong masilayan, doon na siya taimtim na nagsambit ng mga engkantasyon habang hawak-hawak ang kanyang sinaunang 45 baril. Pag-ihip naman niya ng dasal sa kanyang mga bala, ramdam naman niya ang dahan-dahang pagtutok nito sa kinaroroonan ng kanyang kalaban. Isipin ninyo, hindi maaninag ni Caborong ang mga nilalang na yon. Pero sa tulong ng kanyang sandata, nahanap niya ang kinaroroonan ng mga ito. Pagkalabit naman niya ng gatilyo, laking gulat na lamang ng mga kasama niya nang biglang tumigil ang ipo-ipo. Paglaho nito, tumambad sa harapan nila ang matandang nakatayo, tulalang nakasilay habang pinakikiramdaman ang malaki nitong butas sa bungo. Pagbagsak naman ng nilalang na yan, mabilis naman silang sinugod ng napakaraming mga aswang. Pagsilay naman dito nila Tanding, agad naman nilang ibinaba ang kanilang mga armas, sabay hugot ng mga buntot pagi na kasalukuyang nakapulupot sa kanilang katawan. Nang mapansin naman niya ang inilabas nitong mga sandata, napatango na lamang siya dahil sa napagtanto niyang hindi yun sumama ng hindi handa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipagbunok, napansin niyang parang hindi kumikilos ang matandang nagmamay-ari sa baboy ramo. Tulala lang kasi yung nakatitig sa kanyang kasama na parabang sa mga oras na yon hindi pa rin ito makapaniwala. Maya-maya pa, pagbaling nito ng paningin sa kanya, bigla naman yung sumipol hanggang sa makabalik na sa tabi nito ang kakambal niyang manika. Hinimas-himas ng matanda ang balahibo nito ng paulit-ulit, kasabay ng paglahad nito ng mga katotohanan habang umiiyak. Ayon sa nilalang na yon, kapatid niya ang pinatay ni Caborong, kaya hindi niya palalagpasin ang lahat ng yon. Bilang ganti, ipapakita niya sa mga ito kung gaano kalakas ang kanilang lahi. Sa sandali ring mapaslang na niya ang salarin sa pagkamatay ng kanyang kapatid, ihiwalay niya ang laman loob nito sa buto at pagkatapos niyang makain ang kabuuan ng karne nito, gagawin niyang dekorasyon ng kalansay nito sa kanyang pugad para magsilbing alaala ukol sa kung ano ang ginawa nito sa kanila. Nang marinig naman ni Caborong ang sinabi nito, inabisuhan niya yung wag munang magsasalita ng tapos dahil kagaya nito, hindi rin siya papayag na mamatay sa mga kamay nito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, laking gulat na lamang niya nang bigla nitong kainin ang alaga nitong baboy ramo. Sa sobrang talas ng mga pangil nito, hindi naging mahirap para sa kanya na ibaon yun sa katawan ng kakambal niya. Umabot din ng halos 10 minuto ang pagkain niya rito, hanggang sa kalaunay napapansin na ni Caborong ang pagtubo ng mga balahibo nito sa katawan. Hindi naglaon. Nagtaglay ito ng kapalit na wangis ng kanyang alaga. Pansin na pansin rin niya ang mayat-maya nitong pag-atungal na parabang wala na ito sa kanyang wisyo. Paglundag naman ng nilalang na yon, gamit ang kanyang bilis, nilapa nito ang mga aswang na tumutulong lang sa kanila. Dahil sa ganoong pangyayari, pansamantala namang nagsipulasan yun papalayo, indikasyon na hindi na nakakakilala ang bagong halimaw na nasa harapan nila. Pagkaraan pa ng ilang minuto, pagsilay niyang papatapos na itong kumain ng aswang, agad naman niyang binalaan ng pangkat ni Tanding na umalis na. Subalit sa halip na makinig yun sa mga babala niya, may 3 matitigas ang ulo ang hindi nagpaawat. Matapang nitong sinugod ang mga nilalang na yan dahil akala nila takot ito sa buntot pagi. Ngunit paglapit naman nila rito, malaya nila itong napalo nang hindi man lang nakakaramdam ng sakit. Sa isang iglap, unti-unti nang tumitig sa kanila ang mata ng nilalang na yan, kasabay ng panaka-naka nitong pag-angil. Dala naman ang pagkasindak ng kanilang mga kasama, sinubukan nilang tumakbo pabalik sa kinaroroonan nila Tanding, pero hindi pa man sila nakakalayo rito,
Tumarak na sa kanilang mga katawan ang mga buntot nitong may matatalas na dulo. Binabalot din ito ng matinding kuryente, kaya sa isang kurap naagnas na ang katawan ng mga ito. Matapos ang mga pangyayaring yon, ramdam naman nila tanding ang takot sa kanilang mga katawan. Pagsilay naman ni Kaborong na wala ng lakas ang mga itong lumaban, inabisuhan na niya itong magtago. Anya, hindi talaga nila kakayanin ng ganoong kalalakas na nilalang, lalo na kung wala silang karga. Dagdag pa niya na, maging siya man, hindi niya sukat maisip kung papaano niya ito matatalo. Gayunpaman, naniniwala si Borong na kahit mataas na ang antas ng kapangyarihan nito, mananatili yung walang panama sa kanya. Upang masukat din ang kabuuan nitong depensa, minabuti niyang barilin muna ito ng ilang beses. Maigi niyang pinag-aralan kung tatalaban ba ito ng kanyang karga nang sa gayoy makapaghanda siya. Pagtama naman ng mga basyo ng armas niya sa nilalang, laking gulat na lamang niya nang madurog ito ng pinong-pino. Yon ang kauna-unahang pagkakataon na may nakatalo sa mga balang ginagamit niya, kaya hindi naman niya napigilang maging seryoso. Walang sabi-sabi, agad naman niyang binitawan ng mga hawak niyang armas, kasabay ng paghugot ng 2 punyal na nakatago sa loob ng kanyang kasuotan. Espesyal ang mga yon ayon kay Kaborong, dahil ibinigay yon sa kanya ng dibinong manggagamot noong nagpapagaling siya sa kasagsagan ng 2 pangdaigdigang digmaan. Paghawak naman niya rito, agad naman niya yung inusalan ng mga dasal na matagal na panahon na niyang hindi nagagamit. Matapos nun, agad namang binalot ng malakas na aura ang talim nito na mas lalong nagpabalasik dito. Pagsilay naman ni Kaborong na umaalab na ang presensyang yon, napagtanto niyang nakahanda na ang lahat. Walang sabi-sabi, agad naman niyang tinitigan ng nilalang, kasabay ng paulit-ulit niyang pagsigaw dito. Kalaunan, nang mapansin naman siya nito, bigla naman yung umatungal ng napakalakas, kasabay ng pagtapon nito ng mga piraso ng kanyang kasama na kasalukuyan nitong nilalamon. Pagsugod naman nito sa kanya, walang patid naman siya nitong sinunggaban na siya namang nakaya niyang pigilan gamit ang kanyang sandata. Gayunpaman, kahit nakakaya niyang gawin ng mga ganoong bagay, hindi pa rin yun sapat para sa nilalang na kanyang kaharap. Sa pagpapatuloy naman ng pagbubuno nila, napansin niyang wala ng kakayahan ng nilalang na yon para matalo ang kanyang kabal. Dahil dito nagdesisyon itong si Kaborong, nagapusin ang nilalang gamit ang mga buhay na salita. Pagselyo niya sa mga galamay nito, agad naman yung bumagsak sa lupa habang paulit-ulit na nagpupumiglas. Hindi naglaon, nang makawala na naman ang nilalang na yon, buong puwersa na naman siya nitong sinugod habang walang patid na inaatake. Si Kaborong naman, pilit lang itong sinasalag hanggang sa pansamantala namang natigil ang sagupaan nila. Kaya dumistansya sa kanya ang nilalang na yon dahil parang napansin ito ang nag-uumapaw na lakas ng kanyang mga punyal. Hindi mo ba napapansin? Kanina pa ako hindi umaatake. Sinasalag ko lang ang bawat tira mo. At napansin kong wala itong pinagkaiba sa mga nauna ko nang nakasagupa. Kagaya ka rin nila. Likas na mahina. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, laking gulat na lamang ng nilalang nang bigla siyang lumitaw sa mismong tabi nito. Pagsalag naman ito sa kanyang punyal, walang kahirap-hirap yung bumaon sa laman niya. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, bago pa man magamit nito ang 2 niyang buntot, na ikalas na yon ni Kaborong sa kanyang likod. Pagsilay naman niyang nanghihina na ang nilalang, isa-isa naman niyang pinutol ang mga binti nito hanggang sa hindi na yon makakilos. Sa puntong yon, wala na rin yung nagawa, kundi ang umangil habang pinagmamasdan siya. Dahan-dahan na rin itong bumalik sa pagiging tao nito, indikasyon na natalo niya na yon ng tuluyan.
Yung baboy ramo namang kakambal ng kaluluwa ng nilalang, hindi na rin niya nakita matapos nitong makapagpalit anyo. Pagbalik naman ng wisyo ng matanda, nagmamakaawa naman yung nakiusap na buhayin siya. Ayon dito, ituturing niyang malaking utang na loob kay Kaborong kung sakali mang pagbigyan nito ang kanyang kahilingan. Dagdag pa nito na nakahanda siyang ibenta ang kanyang mga kadugo kapalit ng buhay niya. Subalit, nang marinig naman niya ang mga katagang yon, hindi niya ito pinagbigyan. Sa halip na makinig pa siya sa mga walang kabuluhan, nagdesisyon siyang kunin na ang buhay nito. Matapos naman niya yung paslangin, agad namang nasilayan nila Tanding ang mabilis na pagkaagnas ng buo nitong katawan. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, minabuti naman nilang magpahinga habang pinagmamasdan ng bukana ng kuweba na natuklasan nila. Nakakatakot man doong pumasok, alam nila sa kanilang mga sarili na kinakailangan nila itong gawin. Pagkaraan pa ng ilang oras, nang manumbalik na ang kanilang mga lakas, sa hudyat ni Kaborong pumasok sila roon ng magkakasama. Papaputok na rin noon ang bukang liwayway, pero maging ito man hindi sila napigilan. Ayon sa kanila, sa bukana pa lamang nito, marami na silang nakitang kakaiba. Bukod sa mga ugat na nangingitim na, marami rin silang nakitang mga kalansay na nakabaon sa mismong dingding nito. Kapag umiihip din ng malakas na simoy ng hangin, nakakarinig sila ng mga bulong na parabang nagmula sa mga kaluluwang biktima sa lugar na yon. Dagdag pa ni Kaborong, nasa humigit 100 metro ang layo ng lagusang yon. Nung marating nila ang dulo nito, wala silang ibang nakita kundi ang tagong pugad ng mga aswang. Papaikot ng pugad, marami silang nakitang labi ng mga taong kinakain ng mga ito. Napakabaho rin sa lugar na yon, sa puntong hinimatay na rito sila Tanding. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang wala silang gagawin sa lugar na yon, nagdesisyon na silang lumabas na. Paglanghap naman nila ng sariwang hangin, kahit papaano nabuhayan ng lakas ang kanyang mga kasama. Sa pagkakatanda noon ni Kaborong, 3 na lamang sa mga kasama niyang rebelde ang nananatiling buhay noong mga oras na yon. Masaklap man ang kinahantungan ng kanilang pangkat, pinili nilang maging matatag para sa mga nabubuhay. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makapagpahinga na ang kanilang grupo, muli niyang tinanong ang mga ito kung nais pa ba nilang ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Ayon kay Kaborong, mas mainam na malaman niya kung nais pa bang sumama ng mga ito upang wala silang pagsisihan sa sandaling matalo na sila ng kanilang mga kalaban. Nang marinig naman yon ng pangkat ni Tanding, tahimik nilang pinagmasdan ng bawat isa. Kalaunan, nang magkaroon na sila ng sagot, seryoso naman nilang inilahad kay Kaborong ang mga nais nilang mangyari. Ayon sa kanila, hindi na sila maaaring tumalikod pa dahil kapag ginawa nila ito, parang tinanggap na rin nila ang kamatayan ng kanilang grupo. Habang buhay nila itong dadalhin at hindi malabong mabuhay din sila sa matinding kahihiyan. Matapos naman itong makapagsalita, agad namang lumapit sa kanya si Tanding habang nagwiwika ng, "Maaasahan mo kami hanggang huli. Bago kami sumama sa'yo, inaasahan na naming mangyayari ito. Hanggang kamatayan, Kaborong, mananatili kami sa tabi mo." Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, di naman niya maipagkakaila na nagsasabi yon ng totoo. Upang mas lalo pang mabuhayan ang kanyang mga kasama, ipinangako niya ritong sila ang magtatagumpay sa problemang kinakaharap nila. Dagdag pa niya na walang puwangang pagkatalo dahil pinasok nila ito para magwagi. Matapos naman nilang magkausap, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay.
Lumipas pa ang mga araw. Paglabas nila sa lupain ng Dimyao, napadpad sila sa isang malaking bayan na pinaninirahan ng maraming tao. Unang tingin pa lang nila rito, alam nilang marami sa mga taong naninirahan doon ang hindi ordinaryo. Hindi lang yun, lantaran din ang pagbebenta ng mga karne ng tao sa mga merkado, dahilan para magkaroon sila ng kutob ukol sa kaugnayan ng mga ito sa pangkat ni Ka Emilio. Para naman maging malinaw ang lahat, naghanap si Kaburong ng mga antingero na pwede niyang makausap. Naniniwala kasi siya, higit na may kaalaman ng mga ito kumpara sa kanila. Halos inabot din sila ng humigit 1 linggo kakahanap dahil karamihan ng mga antingerong naninirahan noon sa bayan lumipat na sa mga masusukal na lugar. Hindi nila mawari kung ano ang rason ng mga ito, pero base sa kanilang mga nalaman, meron itong mga nilalang na iniiwasan. Nang makahanap na sila ng isa, dito nila nalaman na nasa ilalim pala ng kontrol ni Emilio ang kabuuan ng bayan. Nabanggit din ng antingero, may kakayahan itong gumawa ng anyo ng mga tao, kaya hindi imposible rito ang magpanggap bilang pangkaraniwang tao. Dagdag pa nito na, sa mga oras na yon naninirahan sa bayan si Ka Emilio at ang kanyang pamilya. Yun nga lang, hindi magiging madali ang pagpaslang dito, lalo pat nakabuntot sa likod nito ang mga tagasunod ng sinumpang kredo. Nang marinig naman ni Kaburong ang sinabi ng antingero, mariin naman niya yung tinandaan. Hindi naglaon, nang wala na siyang pakay dito, agad naman silang bumalik ng bayan. Pagpasok naman nila sa loob, agad naman niyang iminulat ang kanyang ikatlong mata para hanapin ang lugar kung saan ito nakatira. Sa loob ng ilang oras nilang paghahanap, unti-unti na nilang napapansin ang bakas ng pangkat nito. Maya-maya pa, nang mapadpad sila sa unahang bahagi ng bayan, kung saan tirahan ng maraming tao, dito na nila nakita ang mismong pamamahay ni Ka Emilio. Kaya naman ito nasabi ni Kaburong, ay dahil marami sa mga utusan nito ang naglalabas-masok sa bahay, bitbit ang mga sakong naglalaman ng mga karne ng tao. Sa isip-isip ni Kaburong, maaaring mas lalo pa nitong napaunlad ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagsakop sa abilidad ng kanyang mga tagasunod. Alam niya kasing ambisyoso ang mga nilalang na yon, kaya gagawin nito ang lahat ng kanyang makakaya para lamang mas umunlad siya. Matapos naman nilang masilayan ang lugar nito, minabuti naman nilang wag na muna yung gambalain. Ang nais niya kasing mangyari, makita muna ang pakay nila bago gumawa ng hakbang para paslangin ito. Kinagabihan noong mismong araw, tumuloy sila sa isang abandonadong bahay, ilang metro ang layo sa tahanang yon. Habang nagkukubli sa mga makakapal nitong dingding, naging abala naman siya sa pag-ihip ng dasal sa mga natitirang bala na dala nila. Bawat isa sa balang yon, inihipan niya ng pinakamalakas niyang karga, kaya nung medyo nakakarami na siya, ramdam na ni Kaburong ang matinding panghihina. Nandidilim na rin ang kanyang paningin, kasabay ng mayat maya niyang pagkabingi. Gayunpaman, tuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa na para bang wala man lang nangyayari. Habang meron pa siyang konting lakas, inabisuhan niya ang grupo ni Tanding na pag-igihan ang pagbabantay sa kadahilan ng hindi na niya matututukan ang kanyang mga kalaban. Dagdag pa niya na, sa mga sandaling yon, malalaman nila kung pumapanig ba talaga sa kanila ang pagkakataon o hindi. Pagtatapat pa ni Kaburong na sa sandaling yon, kaya siyang patayin ng mga kalaban nila buhat sa kalagayan niya. Pagkarinig naman ni Tanding sa sinabi nito, nagmamadali naman silang sumilip sa mga dingding para magmasid sa buong paligid. Nagugutom man ang bawat isa sa kanila. Alam nilang sa mga sandaling yon, hindi ito ang kanilang prioridad. Pagpatak naman ng hating gabi,
merong 3 sasakyang dumating. Malalaki ang mga sasakyang yon, at sa likod nito meron itong kargahan ng mga kalakal. Paghinto naman ito sa harapan ng bahay ni Ka Emilio, dito na nila nasipat ang lalaki na kasalukuyan nagmamando sa mga kasamahan nito. Makalipas pa ang ilang minuto, mula sa loob ng bahay, meron silang nasipat na mga kargador na lumabas na may bit-bit na mga sako. Ikinarga nila yon sa mga sasakyan, at nung mapuno na nila ito, agad din naman yung pumasok sa loob ng tahanan. Pagsarado nito ng pinto, bumungad naman sa kanila ang 2 nilalang na may kasakasamang mga manika. Kakaibang mga manikang taglay nito, gawa ng hindi ito kawangis ng mga hayop. Kung sisipatin, masasabi mong isa lang yung ordinaryong lalaki, pero kapag tinitigan mo ito, wala ka roong makikitang anino ni talampakang ginagamit nito sa pag-apak sa sahig. Hindi lang yun, mahaba rin ang braso ng mga nilalang na yon at kayang umikot ng kanilang mga ulo na parabang wala itong mga buto. Nanlilisik din ng malaginto nitong mga mata, tapos sa bawat paglutang nila, may mga nakasunod sa kanilang insekto at mga buhanging merong baga. Sa estado rin ng mga nilalang na yon, inaasahan na nilang isa ito sa pinagkakatiwalaang tauhan ng taong kanilang minamanmanan. Matapos naman yung masipat ni Tanding, nagmamadali naman yung lumapit sa kanya para magbigay abiso ukol sa mga nakita nila. Nang marinig naman ni Kaborong ang sinabi nito, kahit hinang-hina siya, pinilit niya talagang sumilip. Pag-usli naman ang kanyang ulo, meron siyang nakitang dambuhalang nilalang na umiikot sa lugar na yon. Nasa espiritual na estado ang katawan nito, kaya hindi yun nararamdaman ng mga taga-baryo. Paglalarawan naman niya rito, para itong isang dambuhalang uod na maraming butas sa katawan. Kakaiba rin ang balat ng nilalang na yon. Kapag kasi nasisinaga nito ng liwanag ng buwan, kitang-kita niya ang mga bangkay na nalamon na nito. Alam ni Kaborong na hindi pandigma ang nilalang na yon, kaya maaaring ginagamit ito sa isang bagay ng katunggali nila. Dahil sa kanyang mga nasilayan, minabuti naman niyang pagpahingahin na muna ang kanyang mga kasama. Sa pagod niya kasi noon, aminado siyang wala na siyang lakas pa para kumprontahin ang mga ito noong mismong gabi. Nang marinig naman ng grupo ni Tanding ang kanyang abiso, agad naman itong humanap ng lugar na matutulugan. Hanggat maaari, lumayo sila sa liwanag ng buwan at pumuesto sa masusukal na parte ng bahay upang kung sakali mang may pumasok doon ang hindi nila nalalaman, di kaagad sila nito makikita. Sa paglalim pa ng gabi, hindi lang mga alulong, mga sigaw at paghalakhak ang kanilang naririnig. Sa kasagsagan kasi ng katahimikan ng paligid, maraming sa mga taong nadakip ng grupo nito, walang patid sa kakahingi ng tulong. Sa maniwala man kayo o hindi, kahit sobrang ingay ng lugar na yon, nakapagtatakang hindi ito naririnig ng mga taga roon. Maliban din sa mga ganoong kaganapan, mula hating gabi hanggang bukang liwayway, walang tigil ang pagdaan ng napakaraming nilalang. Animoy kapag gabi, ang bayang yon ang nagiging sentro ng kalakaran ng mga karne ng tao, nakatay man o buhay pa. Nang masaksihan naman nila Kaborong ang tungkol sa bagay na yon, mas lalo silang naghangad na tapusin na ang karumal-dumal na gawain ng mga ito. Pagpatak naman ng sumunod na araw, pinagtuunan muna nila ng pansin ang pangangalap ng pagkain. Kung wala rin silang importanteng gagawin sa labas, pinipili na lamang nilang manatili sa loob ng abandonadong bahay. Para kasi hindi masira ang kanilang plano, kinakailangang wala talagang makatunog ukol sa totoo nilang pagkatao. Mabuti na lang, tumungtong ang dapit hapon nang wala silang nakakausap. Habang abala naman ng mga taga-baryo sa paghahanda ng gabi, sila Tanding naman naging abala sa paglagay ng mga bala
na dinasala ni Kaburong. Lahat yon isang buong gabi niyang pinagpagalan, kaya nasisiguro niyang kahit ang mga tagasunod ng sinumpang kredo, hindi yun kayang salagin. Matapos naman itong maisalba ng kanyang mga kasama, pinili niya ang pinakamagaling mag-asinta sa kanila na humawak ng mahabang armas. Ito ang susuporta sa kanila mula sa malayo habang binabagtas nila ang daan papalapit ng bahay. Bago rin niya ibigay ang sandatang yon, paulit-ulit niya itong pinaalalahanan na bawat bala ay mahalaga. Hanggat maaari, huwag na huwag siyang magmimintis nang sa gayoy mapatahimik niya ng mabilisan ang mga kalaban nilang nagbabantay. Nang marinig naman ito ang kanyang abiso, tumango lang naman yun, hudyat ng pagsang-ayon. Maya-maya pa, nang bumalot na ang kadiliman sa buong kalupaan, dito na nagsimula ang misyon nila. Para naman hindi sila maramdaman ng mga nilalang, kinamit nila ang kakaibang likido na dala niya, na siya namang nakuha niya sa mga nilalang na una niyang naging biktima. Nalaman kasi noon ni Kaburong, mainam na pangkubli ang dugo at laway ng mga ito. Dahil sa mga dala niyang yon, mas lalong tumaas ang tsansa ng pagkapanalo nila. Kalahating oras pa ang lumipas, habang umuusad ang grupo, nakahanda na ang kasama nilang nagtatago sa malaking sanga ng puno ng akasya. Ilang metro lang din ang layo nito sa bahay ni Ka Emilio, kaya nasisiguro nila na hindi yon magmimintis. Pagdating naman nila sa bakuran ng bahay, agad namang umalingaw-ngaw ang putok, kasabay ng paghandusay ng dalawang bantay sa entradang pinto. Matapos nun, dali-dali namang nagtipon ang mga nilalang sa paligid na siya namang naging sanhi upang mamatay silang lahat. Pagsilay naman nilang wala ng bantay, agad naman nilang inikutan ang bahay. Nang makapasok na sila, tumambad sa kanila ang mga kababaihan at kalalakihan na nakakulong sa isang malaking selda. Hubot-hubad din ang mga ito at sa estado nun, matagal na silang naninirahan doon. Pagsilay naman doon ni Kaburong, agad naman niyang inabisuhan si Tanding na pakawala ng mga taong yon. Matapos niya itong gawin, nagmamadali naman siyang umakyat sa ikalawang palapag kung saan doon niya pinaghihinalaang nagpapahinga ang nilalang na pumatay sa mga kaibigan niya. Pagbukas naman niya noon ng malaking pinto ng isang silid, tumama nga ang kanyang hula. Sa loob nito, naroon si Ka Emilio, nakaupo malapit sa may bintana habang payapang umiinom ng malapot na dugo. Pagsilay naman ito sa kanya, bigla naman yung napangisi kasabay ng pagwika nito ng, Kahit anong iwas ko sa'yo, Burong, alam kong darating ang pagkakataong ito. Pero ngayong handa na ako. Wala na akong dapat kalimutan pa. Nakikita mo ang nasa kamay ko? Ito ang panibago kong alaga. Nakambal ng aking kaluluwa. Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, bigla naman niyang napansin ang pagmulat ng isang bata na gawa sa purong kahoy. Kahit hindi totoo ang wangis nito, pakiramdam talaga doon ni Kaburong, totoo ang nilalang na yon dahil sa mga kilos nito. Isipin ninyo, bukod sa malikse ang batang yon, nagagawa rin itong magaya ang lahat ng ginagawa ng mga pangkaraniwang tao. Dahil dito maigi naman niya yung pinagmasdan at kahit anong mangyari, hindi niya ron iniaalis ang kanyang paningin. Paglapit naman ng nilalang sa kinaroroonan ni Emilio, laking gulat na lamang niya nang biglang lumamig ang buong paligid. Kasabay din ng ganoong pakiramdam ay ang pagsilay niya sa itim na apoy na nagmumula sa nilalang na yon. Hindi naglaon nang maramdaman niyang naninigas na ang kanyang mga binti. Nagmamadali naman siyang lumabas ng silid, dahilan para sugurin siya ng manika nito. Sa bawat kamay nito, meron doong nakabaong dalawang mahahabang patalim na siya namang ginagamit nito pansalag sa basyo ng kanyang baril.
Habang tumatagal, napapansin naman noon ni Kaborong na kahit gaano kalalim ang aral na inilapat niya sa mga basyo, hindi pa rin ito sapat para mawasak nito ang mismong armas ng manika ni Ka Emilio. Maya-maya pa, nang maubusan naman siya ng bala, dito niya na ginamit ang dalawa niyang punyal. Taliwas sa mga unang nakalaban niya, pinili niyang ihipan na ito ng pinakamalakas niyang dasal upang magkaalaman na. Nang masipat naman ni Ka Emilio ang kanyang ginawa, napangisi lang naman ito kasabay ng pagtulong nito sa kanyang manika. Habang pinagtutulungan din siya ng dalawa, paulit-ulit nitong sinasabi sa kanya na hindi siya katulad ng mga naunang nakalaban niya. Nang marinig naman ni Kaborong ang sinabi nito, pinuri naman niya si Emilio dahil sa hindi nito pagmamaliit sa kanyang abilidad. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagbubuno, ramdam na ramdam niya ang hindi maipaliwanag na lakas ng dalawa. Maya-maya pa, bahagya naman siyang natigilan nang tumarak sa kanyang binti ang napakahabang sandata ng manika. Paghugot naman ito, napansin niyang lumamig ng husto ang parte ng nasugatan ng nilalang sa puntong hindi niya na yon nararamdaman. Unti-unti rin niyang nakita ang pangingitim ng kanyang balat, kaya para tuluyan itong mapigilan, dali-dali niya yung nilagyan ng benda. Nang masipat naman siya ni Emilio sa pinaggagawa niya, di naman ito nagbigay ng pagkakataon na makabawi siya. Habang pilit naman siya nitong sinusukol, walang patid naman niyang hinihigpitan ng benda sa kanyang binti. Nang mahigpitan niya ito, doon na siya gumawa ng pag-atake. Sa mga sandaling yan, halos ginamit na talaga niya ang kabuuan niyang lakas para lamang mapangibabawan ang kanyang kalaban. Kaso lang masyadong malakas ang bagong Emilio para sa kanya. Maliban dito, hirap na rin siya noong kumilos, buhat sa pinsalang kanyang natamo. Alam din niyang wala siyang mahihingaan ng tulong sa baba. Gawa ng kagaya niya, nakikipaglaban din ang kanyang mga kasama. Makalipas pa ang kalahating oras, sa halip na mag-alala para sa kanyang buhay, itinuon niya ang kanyang atensyon ukol sa kung papaano niya matatalo ang kalaban niyang yon. Halos pilit niya talaga noong pinag-aralan ang bawat kilos nito. Ang problema lang, masyadong perpekto ang pag-atake ng manika ni Ka Emilio. Kahit anong gawin niya, wala siya raong makitang butas hanggang sa magpasya siyang makipagsabayan na lang. Buhay sa buhay ang isinugal ni Kaborong, kung saan pagtarak niya ng punyal sa dibdib nito, tumambad din sa kanyang dibdib ang mahabang sandata ng manika. Nang maramdaman niyang lumalamig na ang kanyang katawan, pinasundan niya ng saksak si Emilio sa ulo na siya namang naging sanhi upang maagnas ang kakambal nito. Maya-maya pa, paghugot naman niya ng punyal, mabilis naman yung binawian ng buhay. Si Kaborong naman, pinili na lamang mahiga sa sahig habang hinihintay ang nalalapit niyang kamatayan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, gumagawa na rin pala ng paraan ng mga kabaro niya para matulungan siya. Sa kasagsagan naman ng pakikipaglaban nila Tanding, dumating ang mga ito kasama ang mga antingerong nahinga nila ng tulong. Ito na ang tumalo sa iilan pang mga tagasunod ng isinumpang kredo bago yun magsipulasan papalayo. Dahil din sa kanila kung kaya't nadugtungan pa ang kanyang buhay. Matapos ang pangyayaring yan, inabot ng 2 taon ang naging pamamahinga ni Kaborong. Lahat ng mga antingerong tumulong, pilit nilang ginawa ang kanilang makakaya para lamang maalis ang lahat ng sumpa sa katawan niya. Awa naman ng Diyos, naging matagumpay ito. Paggaling naman niya, pinili na niyang mabuhay ng mapayapa. Sa paglipas pa ng mga taon, dahil sa hindi na pagpaparamdam ni Kaborong sa mga rebelde, nawala na rin ang usapin at takot laban sa kanya. Magpahanggang ngayon, kasalukuyang nananatiling bilang ang mga tao
na nakakaalam sa naging paghihigante ni Kaburong na berdugo ng gubat.